Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Blessed Monday po sa ating lahat. Salamat sa Diyos at tayo po ay nagpapatuloy sa ating daily morning devotion na laging nagpapaalala sa atin sa mga salita ng Panginoon at pamumuhay sa nabilang mga lingkod ng Panginoon. Amen po ba? Huwag tayong magpabaya sa buhay spiritual natin. Ito yung natin pagkain spiritual. Amen. Tumawid po muna tayo mga kapatid. Ang title nito ay Hindi Ko Malilimutan ang Ginawa ng Diyos. Hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Ang buhay ko'y binago at Kanyang tinubos. Binigyan kapayapaan ang aking isipan. Kagalakan sa Kanya'y naranasan. Hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Ang buhay ko'y binago at Kanyang tinubos. Binigyang kapayapaan ang aking isipan. Kagalakan sa Kanya'y naranasan. Salamat sa Diyos at ako'y natagpuan. Amen. Minahal sa kabila ng pagkukulang, katapatan niya'y aking papupurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoon at ang sabi ng kantang ito ay hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Tayo nga po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa bagong umaga, bagong buhay na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na maalala namin yung kabutihan ninyo sa aming mga buhay at yung mga ginagawa ninyo sa amin, Panginoon. Laging meron kang magandang plano para sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Help us to appreciate the blessings in our life. Help us to remember you always. Kayo po ang Diyos na dapat sambahin. Kayo po ang Diyos na dapat lapitan. At kayo ang Diyos na nagpapalago sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan nyo kami, Panginoon, sa araw na ito. Pagpalain nyo kami, Panginoon, at maranasan namin ang inyo pong pagpapala at presensya, Panginoon. Lalo tigit ang inyong pag-ibig. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Morning, Cousin Leo. Sabi niya dito na hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos at ako'y natagpuan. Purihin ang Panginoon. Kailan po kayo natagpuan ng ating Panginoon? Ako po ay masasabi ko na natagpuan ako ng Panginoon sa panahon na ako ay nawawala. Maraming mga pangyayari sa buhay na kung saan ay hahatakin tayo palayo sa Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay laging tapat at hindi siya nagpapabaya. Sa Matthew, meron siyang binabanggit dito. Sa Matthew chapter 18 verse 12, sabi niya dito, Matthew chapter 18 verse 12, ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 102 pa kung maliligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naliligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikagagalak ang isang tao o ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng iyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Purihin ang Panginoon, at sa tuwing tayo ay nawawala, ay hinahanap tayo ng ating Panginoon. At alam niyo, sobrang galak ng Panginoon kapag nahahanap niya tayo. Amen? Nung panahon po na ako ay
high school ay active din ako sa siguro mga third year or fourth year na yon ng high school. Active ako sa mga gawain sa church. At pagdating ng college ay ako ay nawala, mga kapatid. Nawawala ako at inuuna yung alam niyo na, buhay college, kung ano-ano yung pinagkakaabalahan. At nawawala na ako sa presensya ng Panginoon dahil na out of focus na rin ako sa aking paglilingkod sa pananampalataya. At isang taon yan sa college. At kinatagpo ako ng Panginoon, hinanap ako ng Panginoon. Masasabi ko na mahal ako ng Panginoon dahil hindi niya pinabayaan na tuluyan na akong mawala sa Kanya. Gumamit ang Panginoon ng ibang tao para ako ay mahila pabalik sa Diyos. At naalala ko yung teacher ko nung high school, si Sir Armando Valenton, na nasa piling na ngayon ng Panginoon, ay tinawag niya ako sa kanilang bahay at kinausap ako kung gusto kong mag-aral sa seminary. Kasi nung fourth year high school ako ay siya yung teacher ko ng Christian education. At ang nilagay ko noon sa yearbook ko, alam niyo yung kapag high school tayo, di ba, pag graduate, may yearbook tayo at isusulat mo doon yung I want to become. No? At ang sinulat ko doon, I want to become a soldier of God. I want to become a soldier of God. Pero pagpasok ko ng college ay criminology naman yung aking na-enroll. At yun na nga, iba yung landas na natahak ko. Hinatak ako ng Panginoon. Binalik ako ng Panginoon sa kanyang piling, sa paglilingkod. Dinala niya ako sa seminary, hindi ito naging madali. At 4 na taon akong hinubog ng Panginoon doon. At salamat sa Panginoon. Testimony ko nga rin na ayun, basta maraming mga pagsubok na nangyari. Pero yung provision ng Panginoon andon, may mga tao siyang ginamit para masupport ako sa pag-aaral. Graduate ako sa seminary at nagpatuloy na ako sa paglilingkod sa Panginoon. For 7 years na naging pastor ako diyan sa bansang Pilipinas. At sa papuri sa Panginoon, dinala niya naman ako dito sa bansang Taiwan upang dito ay turuan, upang dito ay hubugin, at muli ay gamitin sa paglilingkod. At ako ngayon ay nagpapastor muli dito sa bansang Taiwan, bagaman kasabay nito yung aking pagtatrabaho. Pero salamat sa Panginoon, nakita ko kung paano niya ako hinanap at ibinalik sa paglilingkod. Mga kapatid, wala nang hihigit pa sa buhay na naglilingkod sa Panginoon. Minsan nadadaya tayo ng mundong ito na mas masaya yung mundong ito. Mga kapatid, yung saya na yan na nakukuha sa mundong ito, panandalian lang yan, nawawala din yan. Kapag kasama mo yung mga barkada mo, o kaya gumagala kayo, makakaramdam kayo ng panandaliang kaligayahan or kasiyahan. Natutuwa ka, tumatawa ka. Pero pagdating mo ulit doon sa panahon na ikaw ay mag-isa, makakaramdam ko ulit ng kalungkutan. Pero ito yung masasabi ko sa inyo, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ang tunay na kagalakan ay laging nandyan sa iyo. Kahit na sa panahon na mag-isa ka, ako mag-isa po ako ngayon dito sa aking kwarto. Nararamdaman ko yung kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. At yun yung nais ng Panginoon na maranasan din sa ating lahat. Tinatagpo ako ng Panginoon, ibinalik sa gawain at patuloy na ginagamit ng Panginoon. At sabi kong wala nang hihigit pa sa kagalakang aking nadarama sa paglilingkod sa Panginoon. Yun din yung nais ng Panginoon sa inyo, mga kapatid. At hindi ko alam kung kailan kayo kinatagpo ng Panginoon. Pwede nyo i-comment dyan sa comment section. Kailan kayo kinatagpo ng Panginoon? Sabi dito, nawala, ngunit hinanap ng Panginoon. Amen? May 100 na tupa, nawala yung isa, hinanap ng Panginoon. Hallelujah. At hindi natin makakalimutan kung paano tayo kinatagpo ng Panginoon. Hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Ang buhay ko'y binago at Kanyang tinubos. Ito yun, binigyan kapayapaan ang aking isipan, kagalakan sa Kanya'y naranasan. Salamat sa Diyos at
at ako'y natagpuan. Amen. Minahal sa kabila ng pagkukulang, katapatan niya'y aking papupurihan. Siyang Diyos noon, ngayon, at kailanman. Amen. Minahal sa kabila ng pagkukulang. Ang dami nating pagkukulang sa ating Panginoon. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, na God loves you. Amen. Iyak ako. Mahal na mahal ka ng Panginoon at hindi ka niya binibitawan. Sabi ng Biblia na ang Diyos ay laging tapat. Kahit na hindi tayo tapat, ay laging tapat ang Panginoon. At naiintindihan niya tayo lagi sa ating mga pinagdadaanan. Kapag tayo umiiyak sa Panginoon, ay nararamdaman niya tayo at alam niya kung ano yung pinagdadaanan natin. God knows everything. Alam niyo kung sino yung mas nakakakilala sa inyo? Ang Panginoon. Dahil siya yung gumawa ng puso niyo. Kilala ka ng Panginoon. Kapag ikaw ay nananalangin at kahit na wala kang mabigkas na salita, yung sabi nga nila, tumulo yung luha mo, alam na ng Panginoon kung ano yung nararamdaman mo. At laging ang Panginoon ang nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Sabi ng Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay bibigyan ng kapahingahan. Ang Panginoon ay tapat at totoo na nagbibigay ng kapahingahan, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Kailan kayo kinatagpo ng Panginoon? At hindi salamat sa Diyos at sabi niya dito, ako'y natagpuan. Ang pinag-aaralan natin ngayon ay ang buhay ni Apostle Paul, na kung saan ay nakita natin yung buhay ni Apostle Paul noong una ay iba yung kanyang landas At ang naging trabaho niya ay inuusig niya yung mga Christian. Inuusig niya yung mga naglilingkod ng tapat at totoo sa Panginoon. At noong pinatay si Esteban, na lingkod ng Panginoon, ay andun siya. Andun siya na nakabantay at sumang-ayon siya sa pagpatay kay Esteban. At pumunta ulit siya doon sa Damascus. On his way to Damascus para pag-uusigin naman yung mga Kristiyano na nagtitipon doon. Pero ayun, nakinatagpo na siya ng Panginoon. Amen? Yun yung time na the encounter of Apostle Paul to Jesus. At yun yung tanong ko kanina, kailan tayo kinatagpo ng Panginoon? May tao ba na ginamit ng Diyos para muli kang matagpuan ng Panginoon? At nung natagpuan siya ng Panginoon, 3 araw at 3 gabi na hindi siya nakakita. Pinapalagay ko yan na nare-realize niya na siya ay nagkulang sa Panginoon. Madami siyang mga naging pagkakasala sa Panginoon at hindi niya matanggap na inuusig niya ang Panginoon pala. No? At ang sabi ng Panginoon ay kapag kinatagpo tayo ng Panginoon, yung mga gawa natin in the past, nililimot na yun ng Panginoon. Wala na yun sa Panginoon. Kapag sa oras na ito ay sinabi mo sa Panginoon, Lord, patawarin mo po ako. At Lord, tulungan niyo po ako na makapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Hawakan niyo po ako muli, Panginoon. Hilain niyo ako, Panginoon. Yakapin niyo ako muli, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Ang Panginoon, yayakapin ka niya. At ibabalik yung puso mo sa paglilingkod sa Panginoon. At mas lalo kang huhubugin at gagamitin ng Panginoon. Amen? Naalala niyo yung The Prodigal Son? At sige, labas muna tayo dun kay Apostle Paul. Balikan natin mamaya. Yung The Prodigal Son, merong isang ama na meron siyang 2 anak. At yung bunso ay kinuha niya yung mana niya sa kanyang tatay. Umalis siya sa piling ng kanyang ama. Nilustay yung kanyang lahat ng mga mana. Nilustay niya nung wala na. Nung naghihirap na siya, sobrang nababagabag niya na yung kanyang damdamin, naalala niyang bumalik sa ama. Alam niyo po, nung bumalik siya sa kanyang ama, malayo pa lang, sabi ng Bible, malayo pa lang yung kanyang anak. Yung ama ay naghihintay na at nakatanaw na sa kanyang anak. Lagi niyang hinihintay yung pagbabalik ng kanyang anak. At nung nag-usap sila, sabi ng anak, Ama, patawarin mo ako. Ako ay nagkasala sa inyo. Hindi ako karapat. Dapat na maging anak ninyo.
Yun yung feeling natin minsan na kapag tayo ay nagkasala, kapag tayo ay nalayo sa feeling ng Panginoon, ay feeling natin hindi na tayo karapat-dapat sa Panginoon. Makasalanan tayo at hindi na tayo pwedeng gamitin ng Panginoon. Yun yung isip natin minsan. Pero yung isip natin ay ibang-iba sa isip ng Diyos. Anong sabi ng ama? Ng kanyang ama, sabi niya, dali, sabi niya sa kanyang mga katulong, no? Mag-celebrate tayo sapagkat ang aking anak ay namatay, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. Amen? Ang Panginoon ay lagi kanyang hinihintay. Yung pagbabalik mo sa Panginoon ay laging hinihintay ng Diyos at handa kanya lagi na yakapin at ibalik muli sa paglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sabi ko, ulitin ko po, wala nang hihigit pa, wala nang kagalakan pa na hihigit pa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang buhay sa mundong ito, short lang. Ganyan lang, or baka wala pa. Pag pupunta tayo sa lamay o pag may namamatay, pumupunta tayo, bumibisita tayo, we are saying condolence sa mga magulang, sa mga kapamilya. No? Pag tingin natin, pupunta tayo doon, makikita natin yung kabaong, sisilipin natin na ganun. No? Sisilipin natin, titingnan natin kung yung itsura ng nasa loob, no? Ng kabaong na yon. Sinisilip natin na ganun. Ngunit, hindi natin alam na kapag sumisilip tayo sa kabaong, bukas ay tayo naman yung tinitignan doon sa loob ng kabaong. Hindi natin alam, life is short At ang bawat isa ay darating yung panahon na haharap tayo sa Panginoon. At tatanungin ng Panginoon kung paano natin nilustay yung ating buhay. Paano natin ginawaan, ano yung ginawa natin when we are still alive, living in this world. Short lang yung buhay. At huwag kang mahihiya kapag babalik ka sa Panginoon. Sabi nga nila, kabayo lang daw ang may hiya. Huwag kang mahihiya. Huwag tayong mahihiya, mga kapatid. Ang Panginoon ay, alam niyo, lagi siyang naghihintay para yakapin ka. Laging hinahanap ka ng ating pong Panginoon. Kaya minsan, kahit nasaan man tayo, may mga time na kinakatagpo tayo ng Panginoon kinakausap tayo ng Panginoon. At anak, sabi niya, bumalik ka na. No? At ang sarap yung feeling na salamat sa Diyos, ako'y natagpuan. So, nung natagpuan si Apostle Paul ng Panginoon on his way to Damascus, 3 days and 3 nights, hindi siya nakakita. At alam niyo ang maganda dyan, may dumating na, Ananias Ang pangalan niya ay Ananias. Dumating siya sa buhay ni Apostle Paul, inutusan siya ng Panginoon, pinag-pray niya itong si Apostle Paul, si Saul. Saul palang pangalan niya noon at that time. No? Pinatungan niya ng kamay, ipinag-pray niya. At mula noon ay nakakita siya, tumindig si Pablo at nagpabautismo. Yun na yung start. Kinatagpo siya ng Panginoon on his way to Damascus. May dumating na isang lingkod ng Panginoon, pinag-pray siya. At yun na, nagpabautismo siya at yun na yung kanyang pangako sa Panginoon na maglilingkod na siya sa Panginoon. Amen po ba? Ang Panginoon hindi siya nakatingin. Ulitin ko, hindi siya nakatingin sa past. Whatever you did in the past. Si Apostle Paul nga pumatay, sumang-ayon sa pagpatay ng mga Kristiyano Pero ang plano ng Panginoon sa kanya ay gagamitin niya. Yun din yung plano niya sa iyo Ang Panginoon meron na siyang konkretong plano sa buhay mo. Minsan kasi tayo lagi tayong nag-aalala kung ano yung mangyayari sa buhay natin. At isa pa, lumalayo tayo sa piling ng Panginoon. Kaya tayo nawawala no? Kaya nung college ako, nung nawala ako, hindi ko rin na-realize na nawawala na ako sa Panginoon. Ang Panginoon na lang talaga ang humila sa akin. Hinatak niya ako pabalik sa kanyang piling. Amen po ba? Puntahan na po natin yung ating pinag-aralan. Si Apostle Paul sa Acts chapter 9, on his way to Damascus. Gawa chapter 9. Saan na tayo? Amen. Purihin ang Panginoon. At Gawa chapter 9 verse na tayo? 20. Si Saulo ilang araw nakasama, balikan natin yung 19. 17 na lang. Atras tayo ng 17. Gawa chapter 17 pababa para makita natin ulit. Nung nakaraang balikan niyo po yung last na devotion natin nung nakaraan ay ito yung topic natin, kadugtong niya po ito. Kung paano kinatagpo ng Diyos si Saulo at paano niya binago at paano niya ito gagamitin. No? Parang buhay lang natin yan Makaka-relate tayo dyan.
Gawa chapter 9 verse 17. Pumunta nga si Ananias, pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Amen. Tumindig siya agad at nagpabautismo. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Yan minsan tayo minsan ay bulag tayo sa katotohanan na tayo ay kinakatagpo na ng Panginoon. Kaya ang nangyayari dyan, talagang hinahanap tayo ng Panginoon at binubuksan niya yung ating mata na, anak, hindi ka pang mundo. Ikaw ay panglangit, hindi ka tagalupa, tagalangit ka. Amen? Purihin ang Panginoon. Kasama ka namin, kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Si Saulo ilang araw na kasama ng mga alagad sa Damasco, pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya, nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig sa mga tumatawag sa pangalang ito sa Jerusalem? Tanong nila. Hindi ba't naparito siya upang sila'y dakpin at dalhin gapos sa mga punong saserdote? Yun kasi ang mission niya, yun yung plano niya eh. Alam niyo yan? Yung sabi ko kanina na meron tayong mga plano sa buhay natin. Pero ang Diyos talaga, meron siyang konkreto, concrete, na kumbaga sa building hindi siya buho. Ano ba yung bahay niyo nun? Atip, ano tawag doon? Yung, kalimutan ko yung Tagalog nun. Pero yan yung mga nipa, mga ganyan. Opo, nipa. Na, ang mga bahay natin doon, hindi siya gano'n, Kundi ang plano ng Panginoon ay concrete siya, talagang matibay siya. At ang kailangan na lang natin ay sumunod sa ating Panginoon. Huwag na tayong magmatigas, wala tayong mapapala. Sumunod tayo sa Panginoon. Kaya ito, nabulag si Apostle Paul kasi nagmamatigas siya. At kinatagpo na siya ng Panginoon dito. Binuksan ng Panginoon yung kanyang mga mata. 22, ngunit lalong naging mahusay si Saulo sa kanyang pangangaral at nalito ang mga Hudyong naninirahan sa Damascus dahil sa kanyang matibay na pagpapatunay na si Jesus ay siyang Kristo. Pagkaraan ng maraming araw, hanggang doon muna tayo, verse 20. Gawa chapter 9, verse 19 hanggang 22. Yung after ng baptism ni Apostle Paul, naglingkod na siya sa ating Panginoon. Ang kanyang ginawa ay life testimony. Life testimony. Ikwento niya yung kanyang naging buhay sa Panginoon. Kung paano siya binago ng Diyos. Kayo po mga kapatid, anong kwento nyo? Ano yung testimony nyo? Minsan, alam nyo po, ang daming mga kapatid na kapag pagsasalitahin mo, ang daming testimony sa buhay. Kung paano siya kinatagpo, kung paano siya binago ng Panginoon at ginamit ng Panginoon. May mga nagtatanong pa, kagabi may kakwentuhan akong pastor habang kami ay nasa daan. Salamat sa Panginoon na yun. Nakakwentuhan ko siya. Ang lagi niyang tanong noon daw sa kanyang sarili ay habang siya ay ginagamit sa ministry. Nagmi-ministry na siya noon eh. Ngunit meron pa rin siyang ginagawa daw na na hindi kaaya-aya sa Panginoon. At ang lagi niyang tinatanong ay bakit daw, sabi niya, Lord, bakit ang dami-dami kong problema? Bakit ganito na lang, ang dami-dami kong pagsubok na pinagdadaanan? Yun daw yung kanyang tanong sa Panginoon. At kagabi, nakwento niya sa akin na nasagot na yung kanyang tanong sa Panginoon. Na kung bakit ang dami niyang mga pagsubok na pinagdaanan ay dahil pinaganda ng Diyos yung kanyang life testimony. At mayroong nagtanong sa kanya, na nagpatulong sa kanya, Pastora, ang bigat ng damdamin ko, ang dami kong mga problema. Buong puso niya na na-advisean yung tao na yon. Bakit? Napagdaanan niya kasi. Kaya lahat ng nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, ay may purpose kung bakit eh. Kaya si Apostle Paul, ipinahintulot din ng Panginoon na maranasan niya yung mga bagay na yon para sa ganun ay magkaroon siya ng life testimony na kung paano siya binago ng Panginoon. Kaya kung mayroong pagsubok ngayon na pinagdadaanan, laging may purpose ang Panginoon. Punta natin, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians, Sister Mayan, pakisulat mo nga dyan.
1 Corinthians chapter 10 verse 13. Kita niyo dito. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Ito siya, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo iyon. Amen? Walang pagsubok na hindi dinanas. Lahat ng tao dumaranas ng pagsubok, hindi lang ikaw. No, hindi lang ikaw yung nakakaranas ng pagsubok. Lahat ng tao nakakaranas. Pero itong maganda, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na subukin ka ng higit sa iyong makakaya. Lord, ang bigat-bigat na, hindi ko na kaya. Hindi totoo yan. Feeling mo lang yan. Kasi ang pangako ng Panginoon, hindi ka niya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Amen. At ang maganda dyan ay, ang Diyos lagi siyang lagi siyang may plano kung bakit nangyayari yun. Alam niyo yung buhay natin parang halo-halo. Alam niyo yung halo-halo? Na-try niyo nang kumain ng, lalo sa Pilipinas ngayon mainit. Try kayong kumain ng halo-halo na ice lang siya. Yung kinuskus lang na ice. Tapos ilalagay mo sa baso, tapos kakainin mo na siya. Hindi masarap yung halo-halo. Dapat meron siyang yung saging, yung asukal, gatas, ganyan. No? Meron siyang langka. May ingredients siya. Kaya yung buhay natin, kung bakit tayo dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, ay para magkaroon ng ingredients, ang term ko dyan mga ingredients para yung life testimony natin maging maganda. No? Yung buhay natin makulay. Kasi darating yung panahon, ikikwento mo yan, or malalaman yan ng ibang tao at makikita nila kung paano mo ito napagtagumpayan. No? Kung paano naging maganda yung buhay mo. Kung paano naging successful ka. No? Kulay yan No? At kapag ikaw ay nag-testimony, talagang powerful yung testimony mo dahil hinayaan ng Panginoon na maranasan mo ang mga bagay na yan pero para meron kang mabibigkas sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya lagi mong tatandaan, dumaranas ka man ngayon ng pagsubok sa buhay o anumang problema ang meron ka ngayon, laging may solusyon ng Panginoon. Sometimes sabi nila, God is like a teacher. During the examination of his student, the teacher is silent. Naalala niyo yan kapag nag-e-exam tayo nung high school tayo, na habang tayo ay nag-e-exam, tahimik tayo, no? Nag-e-exam tayo, at yung teacher hindi siya nagsasalita habang exam, di ba? Tahimik lang yung teacher. Tinitingnan niya tayo, but the teacher is there, looking at us. Pero tahimik lang siya. Minsan kapag tayo ay dumadaan sa exam ng ating buhay, ang Diyos ay tahimik lang pero nandyan. Hindi kanya iniiwan, pangako niya yan I will never leave you nor forsake you. Alam nyo, ang mga pangako sa mundong ito ay nasisira. Minsan ay, sabi nila, promises are made to be broken. Sa mundong ito. No? But in God, tapat ang Diyos. Kung ano yung pinangako ng Panginoon, ay yun yung mangyayari. Sabi ng Panginoon, I will never leave you. I have a plan for you, prosper you, at not to harm you. Pangako yun ng Panginoon Magtiwala tayo sa Diyos. Kung nagawa nga na ng Panginoon yung mundong ito na pagkalaki-laki, no? Sabi nga, kung kinaya nga ng Panginoon na mula sa alabok ay nakagawa siya ng isang tao, mula sa buto ni Adan ay nakagawa siya ng isang Eva, no? Paano pa kayong problema natin? No? Meron siyang laging, sabi nga sa kanta, there is no problem too big, God cannot solve it. Amen? Kayang-kaya ng Panginoon yan. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Salamat po sa Diyos sa umagang ito. Ay ang bilis ng oras, 6:59 na at ipagpapatuloy po natin muli bukas ang ating morning devotion sa oras na 6:30 hanggang 7. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Magpatuloy po kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Wala nang kaligayahan pa na hihigit pa sa piling ng Panginoon. Purihin ang Panginoon at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Brother Leo, Panginoon, sa buhay ni Sister May Ann, at sa buhay ng bawat isa na makikinig pa, Panginoon, sa live devotion na ito. Panginoon, patuloy kang kumilos sa kanilang buhay. Ano man ang kanilang mga pinagdadaanan ngayon, Panginoon, you know their heart. You know their prayers, O God. Alam niyo yung mga nais nila sa kanilang mga puso, Panginoon. Lord, kayo po ang yumakap sa kanila sa panahon na sila ay dumaranas ng mga matitinding pagsubok, Panginoon. Lagi niyong ipaalala sa kanila na andyan kayo, Panginoon, sa kanilang tabi, O God. At dinadalisay niyo ang kanilang mga puso, Panginoon. Ang mga problema na yan, pagsubok na yan, O God, ay
kayang-kayang pagtagumpayan dahil kasama ka namin, Panginoon. And in everything, in everything ay meron ka pong, Panginoon, purpose kung bakit that's why you are allowing that to happen in our life. You have always a purpose, Panginoon. Pagpalain niyo mga kapatid kong ito, Panginoon. Patuloy niyo po kayong palaguin sa inyong mga salita, sa inyong pag-ibig, Panginoon, at lagi naming maranasan yung inyong pagpapala at paggabay. Salamat, Panginoon, sa lagi niyong pagpapaalala sa amin, Panginoon. At hindi niyo kami iniiwan, hindi niyo kami binibitawan, Panginoon. Laging hinahatak niyo kami pabalik sa inyong piling. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan ninyo. Purihin ka, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Salamat, O Diyos, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin pong Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Cousin Leo, see you soon. Magkadaroon kami niya na madala kami magkikita. Si cousin ko po yan, Cousin Leo. At si Sister May Ann sa Tainan. Yan, purihin ng Panginoon. May gawain tayo dyan sa sa May 3 ba yun? May 10, May 9 and 10. I-chat ka ni Ate Rose. Purihin ng Panginoon. Magpatuloy po kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Patuloy po kayong palaguin ng Panginoon. Salamat sa lahat ng mga makikinig sa live devotion na ito. I-apply natin sa ating buhay. At salamat sa Panginoon. Tayo ay natagpuan ng Panginoon. God bless.